Hamon sa pagbabago, News 5 Debates. Simula na ngayon June 26, Linggo, alas 10:45 ng gabi. At sa unang hamon, divorce sa Pilipinas, napapanahon na ba? Sa TV5. Ang bawat issue, dapat binubusisi, pinag-uusapan. At dapat may alam at pakialam ka. Magandang gabi po, ito ang Hamon sa Pagbabago, the News 5 Debates. Ngayong gabi ay sisimulan natin ang tunay na aksyon para sa ating mga kababayan. Ang sabi nga ng ating team music, makialam. Makialam, huwag maging mangmang. Yan ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa para pukawin ang isipan ng ating mga mamamayan at pati na ng mga namumuno sa ating bayan na dapat makialam sa mga isyong may kinalaman sa ating sarili, pamilya at bayan. At ngayong gabi, Luchi, sisimulan natin ang debateng to sa isang napapanahong issue, ang usapin ng divorce sa Pilipinas. At para mas maunawaan ninyo ang issue rito, panoorin ang report na ito. Sa kulturang Pilipino, itinuturing na sagrado ang kasal. Malakas ang pananalig na ang ipinagbuklod ng Diyos, walang sino man ang makapaghihiwalay. At habang ang buong mundo ay isa-isa nang nag-idol sa diborsyo at kamakailan ang bansang Malta, tanging ang Pilipinas at ang Vatican City na lamang ang dalawang bansang tutol dito. 1999, unang idiniga ito ng nooy Congressman Manuel Ortega. Now, I ask, why can Catholics in other countries be allowed to avail of divorce and we Filipino Catholics cannot? Does that make us holier? 2001, maging si Senador Rodolfo Biazon at Congresswoman Belia Flor Angara Castillo ay nagpanukala rin ng parehong batas. Dahil marami ang tutol, hindi rin ito pinansin. Sa simbahan, when man and woman get married in church, that is for life. Hindi ako pabor dyan dahil naniniwala ako na kailangan ang pamilya ay buo. 2005, sinikap buhay ni Gabriela Representative Liza Maza ang naturang panukalang batas. Having a divorce law in the Philippines is not at all unconstitutional. Pero, tulad ng mga nauna sa kanya, bigo pa rin ang mga nagsusulong ito. Bukod daw kasi sa labag ito sa ating saligang batas, ay siguradong sisirain ito ang maraming pamilyang Pilipino. Pero, ang mapait na katotohanan, mula 2001 hanggang 2010, umaabot sa 22 ang kaso ng annulment na isinasampa araw-araw. Bagamat sunod-sunod ang mga dagok na natanggap ng mga nagsusulong ng diborsyo, hindi pa rin sumusuko si Congresswoman Luz Viminda Ilagan sa pagsusumite ng House Bill 7099 o mas lalong kilala sa tawag na divorce bill, Pinoy Style. Yan ay divorce na kung minsan trivial yung dahilan. Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung kanyang paghihilik, o pwede ka na mag-divorce. Hindi ganon ang sa atin. Pero, kailangan pa ba talaga natin ang diborsyo gayong may annulment at legal separation na? Para nga ba talaga ito sa mahirap at mga mag-asawang wala ng pag-asang magkasundo pa? Ano ba ang implikasyon nito sa pamilyang Pilipino? At sa patuloy na tumataas na bilang ng mga naghihiwalay na mag-asawa, diborsyo sa Pilipinas, napapanahon na nga ba? At para ipakilala ang mga magdedebate ngayong gabi, sa panig ng panahon na para magkaroon ng divorce sa Pilipinas, ang pangunahing may akda ng House Bill 1799 o Divorce Bill Pinoy Style, si Gabriela Party List Representative Emmy Benitos. Congressman Emmy, bakit po para sa inyo ay panahon na para mag-divorce? You have 30 seconds to answer this question now. Halos 3 dekada ng pananatili ko sa Gabriela, karamihan ng marriages ay mayroong abusive relationship at ito ang karamihan ng lumalapit sa amin. Mayroong 3 remedy tayo ngayon sa kasalukuyan na ang tingin namin ay hindi sasapat. Kaya ngayon, tinitingnan namin na itong Divorce Filipino Style ay isang bagong remedyo na pwede nilang gamitin kapag sila ay gusto nang umalis sa abusive relationship. Alright, maraming salamat, Congresswoman Emmy Benitos. Para naman sa panig ng mga kontra sa divorce sa bansa mula sa party list ng bagong henerasyon, walang iba kundi si Representative Bernadette Herrera D. Hindi napapanahon
panahon dahil hindi pa naman napapalitan ng konstitusyon. Nakasaad sa konstitusyon that ang Estado kailangan protektahan ang sanctity ng marriage at dapat ang marriage ay inviolable social institution. Doon pa lang, sinasabi na natin, kailangan palitan ng konstitusyon kung gusto natin. So, hindi ito napapanahon. Meron ng mga batas, katulad ng sinabi, and naniniwala ko, enough ito. Bakit? Matagal din ang diborsyo dahil pareho ang judicial system natin kung paano ang proseso ng annulment, magastos, matagal, ganun din ang diborsyo. Kaya, baliwala ito. Okay, ang ating pangatlong panelist, naniniwalang napapanahon na ngang magkaroon ng divorce law sa bansa, si Bayan Muna Party List Representative Mary Colmenares. 30 seconds po, sir. Well, alam nyo, ayon sa survey, maraming lalaki ang ayaw sa divorce. Babae ang normally gusto ng divorce at syempre tayo kasi ang nasa upper hand sa marriage kaya halos ganun din initially opinion ko. Pero naisip ko, paano yung babae na binubugbog araw-araw? Ano ang gagawin niya sa ngayon? Yung lalaki na nahuli niyang nangangaliwa yung asawa niya, hindi na sila nagsasama. Anong remedyo niya ngayon? Ayon sa batas natin, legal separation allowed, pero hindi ka naman pwedeng mag-asawa kahit legally separated kayo. So sa akin, diborsyo ang sagot yan. Salamat po, Congressman Colmenares. Mula naman sa panig ng mga kontra sa divorce, alagad Party List Representative Rodante Marcoleta. Congressman Marcoleta, bakit hindi kayo sangayon sa divorce sa Pilipinas? Kahit anong panahon po, tag-init, taglamig, tagulan, ang divorce po ay hindi po pwede sa ating bansa. Ang pamilya po ay pundasyon ng katatagan ng isang bansa. Kapag ka ang pundasyon na yon ay inuga mo at pinasok mo yung divorce bill, anong mangyayari sa ating lipunan? Pagkatapos po, ang ating Panginoon Diyos na nga nagsabi, kung ano man ang pinagsama ng dalawang tao, ay hindi dapat yon sirain. Para sa akin po, kahit anong panahon ng diborsyo, hindi po pwedeng talaga natin sa ating bansa. Alright. At ang susunod nating panelist ay hindi isang lawmaker, siya ay isang komedyante na naniniwalang dapat lang magkaroon ng divorce. Walang iba kundi ang pinakamaganda. Kasi Wilma doesn't. Wilma, bakit ka payag? 30 seconds. Ano lang yan parang kung noong unang panahon, hindi natin na sinatanggap yung mga single mother, di ba? So sa panahon ngayon, when we talk about marriage, parang kung sa tingin mo at sa palagay mo, bilang empowered women ka at nasa isang relasyon ka na hindi ka na masaya, hindi mo na nagagampanan yung pagiging tunay mong ina kasi nababother ka sa personal mong relasyon sa asawa mo, parang for me, at the end of the day, dapat, di ba, masaya ka, kampante ka, at talaga yung focus mo sa pamilya mo para sa ikabubuti ng mga anak mo at ng sarili mo. Okay, thanks, Wilma. At ang panghuli nating panelist, isa uling komedyante. Nagtuto Pantapat. sa diborsyo para mga Pilipino ang napaka-sexy nagpapayat. Si Marisa Sanchez. Sandali, wag niyo muna ako orasan na. Wag niyo muna ako orasan. Natatawa 30 seconds, kasama ang tawa. No, it should never be because it is not the perfect will of God. I believe that there's a bigger God than divorce. Bakit natin kailangan gayahin ng Amerika? We can only rely on God who created us, the creator of marriage, and so our lives, our marriages should only be entrusted to the creator. If the purpose of marriage was simply to enjoy infatuation and make me happy, then I'd have to get a new marriage every 2 or 3 years. Masasanay na lang tayo sa magulong sistema, panibagong pakikisama, panibagong hirap na naman. Iba-iba ang tao at wala kang makukang perfect, ha? Sinong mahihirapan? Sino masasaktan, apektado? Ang mga kapatid, magulang at pamilya. Kung ikaw ay sinisaktan physically, lumayas ka na lang. Period. Overtime ang script. At katulad ng sinabi namin sa umpisa ng ating programa, tunay na aksyon ang ating ibibigay dahil sa unang pagkakataon, hindi lamang po pabor at kontra ang ipakikilala natin sa ating News 5 debates dahil isa po itong hamon sa pagbabago. Kaya mapapansin po ninyo sa gitnang bahagi ng aming studio po ay may isang grupo. Sila po ang mga undecided. Yan, ang ibig pong sabihin yan ay hanggang sa mga oras na ito, wala pa po silang linaw tungkol sa kanilang paninindigan sa issue ng divorce. Kinakailangan muna nilang makinig at makialam sa ating debate ngayon. Sa bawat pagtatapos ng debate, may isang tanong na kailangan sagutin ang grupo ng undecided. Gagamit sila ng ARS handsets. ARS basically stands for Audit Response System. So, ang ginagawa nito is you ask a question to an audience,
and then with the use of these devices, they answer through polling. So for us to vote, kuha lang tayo ng keypad, and then let's press the appropriate answer to the question. And then let's close the polling. There you have the results. You can change your answer as many times as you want, as long as na yung polling natin is still open. Yung results, 2 seconds. So nakapasok na lahat ng sagot. 1, 2, results. Hindi siya po pwedeng dayain dahil ang isang keypad naka-assign sa isang tao, and this keypad only works with one specific receiver. So, hindi mo siya po pwedeng ma-manipulate in any case. Dahil kung ano lang yung pinindot ng audience, yun lang yung papasok dito sa system. At maaari rin po kayong bumoto online through www.interaction.com. Tayo po ay naka-live streaming ngayon. Pwede rin po kayong maki-chat online. I-type lang ang www.interaction.com/divorce-debate. Sa aming pagbabalik po, simula na ang mainit na bakbakan ng mga pabor at kontra sa divorce dito sa hamon sa pagbabago, The News 5 Debates. Alright! Hindi na uso ang ignorante, pare. Matuto na sa mainit na debate.